Sa liblib na baryo ng Siquijor, may tatlong matalik na magkaibigan, si Adong, si Lito, at si Nena. Magkakababata silang tatlo at sabay-sabay lumaki sa baryo. Kilala sila bilang masayahin at mahilig sa mga kwentong kababalaghan, lalo na ang mga kwento ng mga lamang lupa at aswang na matagal nang sumisira sa katahimikan ng kanilang lugar. Kahit na madalas nilang gawing burwan ang mga ito, hindi may kakailan na may takot pa rin sila sa kanilang mga puso. Ngunit sa kabila ng kanilang pagdududa at takot, sabik silang matuklasan ang katotohanan sa likod ng mga nakakatakot na kwentong kanilang naririnig. Nagdesisyon silang gumala sa gabi at hanapin ang pinaniniwalaang manananggal na nagpapakita sa baryo nila tuwing kabilugan ng buwan. Hindi nila alam na sa kanilang kagustuhang mapatunayan ang mga kwentong ito, may kahindik-hindik na silang matutuklasan, isang bagay na magpapabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Noong gabing iyon, tila isang pangkaraniwang gabi lang sa baryo. Maaliwalas ang kalangitan, at kahit ang buwan ay halos mabura sa kapal ng mga ulap. Pero ayon sa mga matatanda, tuwing ganitong panahon, nagkakaroon ng kakaibang lakas ang mga nilalang ng kadiliman. Kaya naman si Adong, Lito, at Nena, na sanay na sa ganoong mga kwento, ay nagdesisyong magtipon sa labas ng bahay ni Nena. Dala nila ang kanilang mga lampara at nakahanda ng tumungo sa lumang kalsadang halos wala nang dumadaan, ang sinasabing pugad ng mga kakaibang nilalang. Habang naglalakad, nagsimula silang makaramdam ng kakaibang lamig, na parang may mga matang nakatingin sa kanila mula sa kadiliman ng mga puno. Tahimik ang paligid, walang kahit isang ibon o kuliglig ang naririnig. Ngunit si Adong, na may halong kaba at tapang, ang unang bumasag ng katahimikan. Ano kaya ang itsura ng manananggal? Matagal ko nang gustong makita ang itsura niyan. Biro niya, ngunit halata ang panginginig sa kanyang boses. Tumawa si Lito, pero agad itong tumigil nang makaramdam siya ng malamig na simoy ng hangin na tila dumaan sa kanilang likuran. Ano yun? Tanong ni Nena, medyo takot na rin sa kinikilos ng paligid. Pinagpawisan siya ng malamig, at naramdaman niya ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Nagpatuloy silang naglalakad hanggang sa makarating sila sa gilid ng isang malaking puno ng balete. Tila may sumasagitsit sa likuran ng puno, kaya't sa kanilang kuryosidad, dahan-dahan nilang sinilip ang paligid. Ngunit wala silang nakita. Nagsimula na silang mapaisip kung itutuloy pa ba ang kanilang paglalakbay o uuwi na. Ngunit isang nakakakilabot na tunog ang biglang pumuno sa paligid, isang malalim na huni na parang galing sa nilalang na hindi tao. Pilit nilang binilisan ang kanilang mga hakbang, ngunit tila may kung anong puwersang pumipigil sa kanilang mga paa. Maya-maya pa, nakita nila ang isang maputlang liwanag na lumilitaw sa di kalayuan. Tila ito nagmumula sa isang nilalang na lumilipad at may anyong kalahating tao, kalahating hayop. Sa takot, napahawak si Nena sa braso ni Lito, habang si Adong ay walang imak na nakatitig lamang sa kakaibang liwanag. Manananggal ba yon? Tanong ni Lito sa mahinang tinig, habang tila nauupos sa takot. Biglang humajejek ang nilalang, isang hajejek na nagpatindig ng balahibo nila. Alam nila, nasa harap nila ang manananggal na matagal nilang naririnig sa mga kwento. Unti-unting bumaba ang nilalang mula sa ere, at sa paglapit nito, nakita nila ang dagwang bibig nito at ang mapupulang mata na nakatitig sa kanila. Napaatras si Nena, halos mawalan ng malay sa takot. Ngunit bago pa man sila makagalaw, nagsimulang magsalita ang manananggal. Anong ginagawa niyo rito? Mga bata, umuwi na kayo at huwag nang manggialam sa hindi niyo dapat pakialaman. Ang boses nito ay malalim at malamig, naglalakbay sa kanilang mga tenga na tila nagpaparalisa sa kanilang mga katawan. Ngunit si Adong, sa kabila ng takot, ay napasigaw. Hindi kami natatakot sa'yo. Sinubukan niyang maging matapang, ngunit halata ang panginginig sa kanyang boses. Nagulat ang manananggal sa tapang ni Adong. Napahinto ito,
ngunit ang mga mata nito ay tila nagbabadyang may masamang balak. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang nyo, at bigla itong nawala sa kanilang harapan, na para bang singaw ng hangin. Tila nagbalik sa normal ang paligid, ngunit ang takot sa kanilang mga puso ay mas lumala. Pilit nilang tinignan ang paligid, ngunit wala na ang kakaibang liwanag o tunog ng manananggal. Nanginginig ang kanilang mga kamay habang nagdesisyong bumalik sa kanilang tahanan. Ngunit habang naglalakad, napansin ni Lito ang mga pulang patak sa lupa. Dugo ba ito? Bulong ni Lito habang hinahaplos ang tuyo at malapot na likido sa dahon. Sinundan nila ang mga bakas ng dugo, at laking gulat nila nang makita ang isang malaking piraso ng balat at laman na nagkalat sa mga dahon. Alam nilang ito ang tanda ng pagputol ng katawan ng isang manananggal bago ito lumipad. Nanginginig silang tumingin sa isa't isa, na pagtanto na malapit lamang ang pinagtatagwan ng manananggal na iyon. Nang makauwi sila, wala silang ibang magawa kundi magdasal at magkulong sa kanilang mga bahay. Ngunit alam nila na sa susunod na gabi, posibleng bumalik ang nilalang, at hindi na sila makakaligtas sa muli nitong pagbisita. Sa sumunod na mga araw, tahimik na nagpakalat ng mga bawang at asin ang tatlo sa paligid ng kanilang mga tahanan, umaasang ang mga iyon ay makakatulong laban sa manananggal. Ngunit ang tanong sa kanilang mga isipan, hanggang kailan sila makakaligtas sa panganib na kanilang hinarap? Matapos ang karanasang iyon, hindi na nagkita-kita sina Adong, Lito, at Nena ng ilang araw. Abala sila sa mga gawain sa bukid at sa bahay, ngunit hindi nawawala sa kanilang isipan ang nakakatakot na nilalang. Sa tuwing bumabalik ang gabi, nagkukulong sila sa kanilang mga bahay, tinitiyak na may mga bawang at asin sa paligid. Ngunit kahit na anong pag-iingat, dama pa rin nila ang presensya ng manananggal sa kanilang baryo. Isang gabi, nakatanggap ng sulat si Adong mula kay Nena. Isang payak na liham na nagsasabing magkita-kita sila sa malaking puno ng balete upang pag-usapan ang kanilang susunod na gagawin. Bagamat may kaba, sumang-ayon si Adong at si Lito. Alam nilang kailangan nilang kumilos kung nais nilang tuluyang mapawi ang takot sa kanilang puso. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagtipon ang tatlo sa paligid ng puno ng balete. Hindi sila nagtagal sa panimulang usapan. Dali-daling ibinahagi ni Nena ang kanyang natuklasan mula sa kwento ng kanyang lola. Sabi ng lola ko, may orasayo na kayang magtaboy sa mga manananggal, pero may isa ring uri ng dasal na kayang patayin ito. Pero kailangan ng tapang at pag-iingat, kasi delikado kapag nabigo tayo, paliwanag ni Nena. Tahimik si Lito habang iniisip ang panganib na kanilang kinakaharap. Alam niyang wala nang atrasan, lalo na't ang pamilya niya ay naabala na rin ng mga nakaraang gabi dahil sa takot. Matapos ang mahabang pag-uusap, nagdesisyon silang magsanay at maghanda para sa ritual na inihanda ni Nena sa tulong ng kanyang lola. Kinabukasan, nagkita silang muli sa tahanan ni Nena upang simulan ang kanilang paghahanda. Nakasuot sila ng mga anting-anting at may dala-dalang bote ng bawang at asin. Nagsimula silang magdasal at magsanay sa pagbigkas ng mga orasayon. Kahit takot ang kanilang nadarama, nananatili silang matatag dahil sa kanilang layuning protektahan ang kanilang mga pamilya. Pagkatapos ng ilang oras na pagsasanay, nagpasya silang subukan ang kanilang mga natutunan sa lumang kalsada kung saan nila unang nakita ang manananggal. Nang sumapit ang gabi, nagsama-sama silang muli at sinimulan ang ritual ng pagtaboy. Sa gitna ng pagdarasal, naramdaman nila ang biglang paglamig ng paligid. Tila may dumating na hindi nila nakikita. Biglang sumiklab ang lampara nila ng kakaibang liwanag, at sa kanilang harapan, unti-unting lumitaw ang anyo ng manananggal. Nakatitig ito sa kanila, ang mga mata ay nag-aapoy ng galit. Anong ginagawa niyo rito? Muling tanong ng manananggal, ang boses ay puno ng galit at puot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natakot ang nararamdaman ng tatlo.
Kasabay ng pagbigkas ng orasayon, inihagis nila ang asin at bawang patungo sa nilalang. Biglang napasigaw ang manananggal, na tila nasasaktan sa bawat butil ng asin na sumagi sa kanyang balat. Nagkikisay ito habang dahan-dahan siyang naglaho sa kanilang harapan, ngunit bago ito tuluyang mawala, nagbanta ang manananggal. Hindi niyo ako matatakasan, babalik ako, at pagbalik ko, isa sa inyo ang magiging akin. Matapos ang kanilang tagumpay, nagpasya ang tatlo na manatiling mapagmatsyag at handa sa anumang pag-atake mula sa manananggal. Kahit na napatuboy nila ito, alam nilang hindi pa tapos ang kanilang laban. Nananatili ang takot at pagkabahala, at bawat gabi ay tila umaaligid pa rin ang presensya ng manananggal sa kanilang paligid. Isang gabi, habang natutulog si Adong, naramdaman niya ang bigat ng kanyang dibdib. Parang may malamig na hangin na bumabalot sa kanya. Bigla siyang nagising at napansin ang isang anino sa bintana. Tila nagmamasid ito sa kanya, at nang subukan niyang bumangon, nawala ito sa kadiliman ng gabi. Kinabukasan, ikinwento niya ang nangyari sa kanyang mga kaibigan. Alam nilang hindi pa rin sila ligtas. Nagkasundo silang lalong pagigtingin ang kanilang pag-iingat at mga orasayon tuwing gabi. Subalit sa kabila ng kanilang mga paghahanda, alam nila na sa oras na muling bumalik ang manananggal, ito ay mas malakas at mas masama. Ang banta ng manananggal ay nananatiling nakatago sa likod ng bawat gabi, isang paalalang hindi sila titigilan hanggang hindi natutugunan ang matinding pagnanasa nito. Sa bawat gabi, patuloy nilang ipinagdarasal ang kaligtasan ng kanilang baryo, umaasang sa susunod na pagkakataon, magagawa nilang tuluyang mapuksa ang nakakatakot na nilalang na kanilang kinakaharap. Lumipas ang mga araw, at unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay nina Adong, Lito, at Nena. Ngunit sa kabila ng kanilang normal na gawain, may mga kakaibang bagay pa rin silang napapansin. Ilang gabi nang naririnig nila ang malalim na huni ng mga ibon, at minsan ay tila may mga mata silang nararamdaman sa dilim. Hindi nila ito pinansin noong una, ngunit muling bumalik ang takot sa kanilang mga puso. Ang banta ng manananggal ay tila nagsisimulang magparamdam muli. Isang gabi, nagising si Nena sa tunog ng malakas na kalabog sa bubong ng kanilang bahay. Nang marinig niya ang mga yabag, agad siyang bumangon at nagtungo sa bintana. Nakita niya ang isang malaking anino na dahan-daang bumaba mula sa bubungan, at sa pagtingin niya ng mas mabuti, napagtanto niyang ito ang manananggal. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, agad niyang kinuha ang bawang at asin mula sa kanyang mesa at sumigaw upang gisingin ang kanyang mga magulang. May manananggal sa bubong, sigaw niya. Agad na nagising ang kanyang mga magulang at sila'y nagtulungan upang itaboy ang nilalang gamit ang mga dala nilang bawang at asin. Tumalsik ang manananggal at nagpakawala ng isang nakakakilabot na tawa bago ito tuluyang naglaho sa dilim. Sa buong magdamag, hindi na nakatulog si Nena, dahil alam niyang babalik pa ito. Dahil sa paulit-ulit na pag-atake ng manananggal, nagpasya ang tatlo na magtungo sa isang matandang albularyo na kilala sa kanilang baryo, si Mang Elias. Siya lamang ang natitirang albularyo sa kanilang lugar na nakakaalam sa mga sinaunang orasayon at ritual para sa mga ganitong nilalang. Pagdating nila kay Mang Elias, ikinwento nila ang lahat ng nangyari, mula sa unang pagtatagpo hanggang sa paulit-ulit na pagpapakita ng manananggal. Tahimik na nakinig si Mang Elias, at pagkatapos ay tumanggo ito, tila may alam na mas malalim pa sa kanilang inisip. Sinasabi ng mga matatanda na ang manananggal ay hindi lamang nilalang ng dilim, bulong ni Mang Elias. Isa siyang dating tao na isinumpa at kailangang pawiin ang uhaw niya sa laman ng mga tao upang mabuhay. Pinaliwanag ni Mang Elias na sa pusod ng gubat, may isang sinaunang altar kung saan maaaring ikulong ang manananggal. Ngunit kailangan nila ng matinding tapang at tiyak na panalangin. Kailangan din nilang magdala ng mga sariwang dahon ng sampagita, asin,
at ang tubig mula sa pinakamatandang bukal sa baryo. Alam nilang mahirap ang misyon nila, ngunit nagpasya silang sumugal. Kinabukasan, nagtungo sila sa pusod ng gubat kasama si Mang Elias upang maghanap ng altar na sinasabi nito. Nang sumapit ang gabi, natagpuan nila ang altar sa pusod ng gubat. Ang paligid ay puno ng mga malalaking puno at makakapal na halaman na tila nababalot ng kababalaghan. Pinagbubukod-bukod ni Mang Elias ang mga dahon ng sampagita at inilagay sa mga sulok ng altar, kasabay ng asin at tubig mula sa bukal. Nagsimula ang ritual, at unti-unting dumilim ang paligid. Ang liwanag ng buwan ay tila hamina, at narinig nila ang isang nakakakilabot na sigaw mula sa likuran. Nang lingunin nila, naroon ang manananggal, nagngingit-ngit at handang umatake. Nagsimula ang tatlo at si Mang Elias sa pagbigkas ng orasayon. Ngunit sa kabila ng kanilang dasal, dahan-daang lumapit ang manananggal sa kanila, ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Nagdadalawang isip si Adong, ngunit pinaalalahanan siya ni Lito, hindi tayo susuko. Para sa ating pamilya at para sa baryo. Nang halos abot kamay na sila ng manananggal, biglang lumakas ang orasayon at isang liwanag ang bumalot sa altar. Ang liwanag na iyon ay tila isang proteksyon na hindi kayang pasukin ng manananggal. Napaigik ang nilalang, tila nasasaktan sa bawat salitang kanilang binibigkas. Kayong mga kabataan, matatapang kayo, pero babalik ako at magiging mas malakas. Sigaw ng manananggal, ngunit hindi na nito kayang labanan ang liwanag ng altar. Sa huling bigkas ng orasayon ni Mang Elias, tuluyang napaluhod ang manananggal, at ang katawan nito ay unti-unting naglaho, na para bang tinupok ng liwanag. Nagtagumpay ang grupo, ngunit alam nilang isang mahaba at mapanganib na pakikipaglaban iyon. Laking pasasalamat nila kay Mang Elias at sa kapangyarihan ng kanilang pagkakaibigan na nagbigay lakas sa kanilang harapin ang pinakamalaking takot nila. Pagkatapos ng insidente sa gubat, bumalik sina Adong, Lito, at Nena sa baryo na tila mga bayani. Alam ng lahat ang kanilang sakripisyo, at ipinagdiwang ng buong baryo ang kanilang tagumpay. Sa tulong ng ritual na ginawa nila, nanambalik ang katahimikan sa kanilang lugar. Ngunit natutunan nila na ang tapang ay hindi nangangahulog ang walang takot, kundi ang kakayahang harapin ang takot para sa mga mahal sa buhay. Si Mang Elias ay patuloy na nagturo ng mga dasal at ritual sa mga kabataan ng baryo upang hindi na muling masakop ng dilim ang kanilang lugar. Samantalang sina Adong, Lito, at Nena ay muling bumalik sa kanilang normal na buhay, dala ang karanasang nagpatibay sa kanilang pagkakaibigan at ang alaala ng gabing hinarap nila ang manananggal. At mula noon, naging simbolo ng tapang at pagkakaisa ang kanilang pangalan sa buong Siquijor. Isang paalala sa lahat na sa kabila ng takot at panganib, walang hindi kayang harapin basta't magkakasama ang magkakaibigan. Matapos ang tagumpay ni Adong, Lito, at Nena laban sa manananggal, bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit ilang buwan lamang ang lumipas nang magsimulang kumalat ang balita ng mga hayop na natatagpo ang patay sa bukid, at ang mga bangkay ng mga ito ay tuyong-tuyo na. Na parang sinipsip ang lahat ng kanilang dugo. Bagamat walang nakakatiyak sa dahilan, ang mga matatanda sa baryo ay may hinala. May ibang nilalang na nagtatago sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling manggulantang. Isang gabi, habang nag-uusap sina Adong, Lito, at Nena, biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Isa itong matandang babae na ngayon lamang nila nakita sa baryo. Tila ba nakarating sa kanya ang balita ng mga pangyayari sa Siquijor at naglakbay siya upang balaan sila. May sumpa ang lugar na ito, ang sabi ng matanda. Ang manananggal ay bahagi lamang ng isang mas malaking panganib na bumabalot sa inyong baryo. Nagpalitan ng tingin ang tatlo, muling nakakaramdam ng kaba at takot. Hindi sila sigurado kung totoo ang sinasabi ng matanda,
ngunit ang malamig at mapanganib na titig ng babae ay nagsasabing hindi lamang ito kwento. Ipinaliwanag ng matanda na ang baryo ay isang tagpuan ng iba't ibang nilalang, at maaaring may mas malakas na demonyo na siyang gumagabay sa mga ito. Kinabukasan, nagpasya ang tatlo na suriin ang mga patay na hayop. Sa tulong ng ilang barangay tanod, nagtungo sila sa bukid at tiningnan ang katawan ng mga hayop. Ang bawat isa ay tuyong-tuyo at may mga kagat na tila gawa ng isang malaking hayop. Napansin din nilang may mga bakas ng itim na usok sa mga paligid ng bangkay, parang may puwersang mula sa ilalim ng lupa. Parang hindi ito gawa ng basta manananggal lang, sabi ni Nena habang sinusuri ang bakas. Mas mukhang isang mas masamang nilalang ang may kagagawan nito. Habang nagmamasid, napansin ni Lito ang isang kakaibang halaman na tumutubo malapit sa bawat bangkay. Ang mga dahon nito ay itim at tila umuusok ng bahagya, na animoy isang sumpang halaman. Kinuha na nila ito ng mga sanga at dinala kay Mang Elias upang tanungin kung ano ito. Nang makita ito ni Mang Elias, napansin niya agad ang kakaibang enerhiya na lumalabas mula sa halaman. Ito ay halamang ginagamit ng mga demonyo upang markahan ang kanilang teritoryo. Ibig sabihin, may masamang nilalang na nagmamarka ng kanyang presensya sa inyong baryo, wika ni Mang Elias na may halong takot sa kanyang boses. Lumipas ang ilang araw, at muling bumisita ang matandang babae sa bahay ni Nena upang magbahagi ng kwento ng kanyang karanasan. Sinabi niya sa tatlo na may mga nilalang na mas malakas pa sa manananggal, mga demonyong pinaniniwalaang nagmula sa sinaunang kasaysayan ng isla ng Siquijor. Ipinahayag niya na maraming taon na ang nakalilipas. Ang isang makapangyarihang aswang na tinatawag na Manggagaway ay naisumpa ng mga babaylan at mga katutubo ng isla upang mapigilan ang kanyang kasamaan. Ngunit dahil sa paghina ng mga sinaunang orasayon at kawalan ng makapangyarihang mga tagapagbantay, unti-unti itong bumabalik upang maghasik ng lagim. Muling nagising ang Manggagaway, at kapag hindi natin siya napigilan, hindi lang ang baryo nyo ang maapektuhan kundi ang buong isla, babala ng matanda. Nagpasya ang tatlo, kasama si Mang Elias at ang matanda, na subukang hanapin ang lugar kung saan ikinulong ang Manggagaway sa gubat ng Siquijor. Ngunit kailangan nilang maging handa dahil hindi ito tulad ng manananggal, ang Manggagaway ay isang nilalang na may kakayahang makontrol ang isip ng tao at magpakalat ng takot kahit hindi siya nakaikit. Sa susunod na araw, sinimulan nila ang matinding paghahanda para sa kanilang misyon. Nagdala sila ng iba't ibang kagamitan tulad ng mga anteng-anteng, bawang, asin, at ang mga halaman mula sa bukal ng baryo. Sinanay din sila ni Mang Elias sa paggamit ng mga orasayon na kayang pawiin ang masasamang espiritu. Ang tatlo ay nagsanay ng mga ilang araw upang masiguradong handa sila sa kanilang gagawin. Pagdating ng gabi, habang nasa gitna ng pagsasanay, naramdaman nila ang malamig na hangin na tila ba may matang nakamasid sa kanila mula sa kadiliman. Biglang nagdilim ang paligid at unti-unting lumitaw ang itim na usok na tila bumabalot sa kanilang paligid. Hindi nila nakikita ang Manggagaway, ngunit naman nila ang kanyang presensya at ang kapangyarihang nagpapahirap sa kanilang dibdib. Nanalangin sila ng malakas, at sa huling bigkas ng kanilang dasal, naglaho ang usok. Ngunit alam nilang nagbabanta pa rin ang Manggagaway, handang umatake sa oras na hindi sila handa. Sumapit ang gabi ng kanilang misyon, at nagtungo ang grupo sa pusod ng gubat kung saan nila natuklasan ang pinagkataguan ng Manggagaway. Ang paligid ay nakakatakot, ang mga puno ay tila ba nakamasid at may mga anino na gumagalaw sa gilid ng kanilang mga mata. Pinilit nilang manatiling matatag habang sinimulan nila ang ritual. Habang sinisimulan nila ang kanilang orasayon, isang nakakabinging sigaw ang narinig mula sa di kalayuan, at unti-unting lumitaw ang anyo ng Manggagaway. Tila isang malaking anino ito na may mga matang naglalagablab sa galit. Ang bawat salita ng kanilang dasal ay nagmumula sa tapang at paniniwala,
at kahit na nanginginig ang kanilang mga katawan, patuloy silang nanalangin upang maitaboy ang demonyong nilalang. Biglang sumiklab ang apoy mula sa altar ng manggagawa, at ang paligid ay binalot ng matinding liwanag. Napasigaw ang manggagawa, na para bang nasusunog mula sa kapangyarihan ng dasal at mga anteng-anteng. Ang huling sigaw nito ay narinig sa buong gubat, isang nakakakilabot na tunog ng pagkatalo. Hanggang sa tuluyan itong naglaho, kasama ng lahat ng itim na usok na bumabalot sa lugar. Sa wakas, natapos ang kanilang laban, at tuluyang nakabalik sa normal ang baryo. Dahil sa katapangan at pagsasakripisyo ni Adong, Lito, Nena, at ng iba pang tumulong sa kanila, napanatili nilang ligtas ang kanilang baryo mula sa mga demonyong nais manakit ng tao. Ipinagdiwang ng buong baryo ang tagumpay ng tatlo at patuloy na nagpasalamat kay Mang Elias at sa matandang babae na nagbigay babala sa kanila. Nagpatuloy ang mga orasayon at mga panalangin upang protektahan ang baryo sa mga susunod na panahon. At sa kanilang mga puso, sina Adong, Lito, at Nena ay hindi lamang naging mga bayani ng kanilang lugar, kundi naging simbolo ng tapang, pagkakaisa, at pagmamahal sa kapwa. Natutunan nilang ang tunay na lakas ay nasa pagtutulungan at pagdamay sa isa't isa, at dahil dito, napanatili nila ang kapayapaan sa kanilang lugar. Sa huli, ang baryo ng Siquijor ay hindi na muling ginambala ng anumang nilalang ng dilim. Ngunit ang mga kwento ng kababalaghan ay patuloy na naipasa sa mga sumunod na henerasyon. Bilang paalala sa lahat na ang mga banta ng kadiliman ay laging nandyan, at ang tapang at pagkakaisa lamang ang susi upang harapin ang anumang panganib. Lumipas ang mga taon at nagpatuloy ang payapang pamumuhay sa baryo ng Siquijor. Ang dating pinamumugaran ng takot at kababalaghan ay ngayon napalitan ng kasiyahan at pagmamahalan. Sina Adong, Lito, at Nena ay pawang mga matatanda na, may kani-kanyang pamilya, ngunit patuloy pa rin silang nagkikita upang magbahagi ng kanilang mga alaala noong kabataan nila. Ang kanilang kwento tungkol sa pakikipaglaban sa manananggal at sa manggagawa ay naging alamat na ng baryo. Isang kwentong naipasa sa mga bata't matanda, nagpaalala sa lahat ng halaga ng tapang at pagkakaisa sa gitna ng takot at panganib. Ang kwento nila ay naging gabay sa mga kabataan ng baryo, isang paalala na walang hindi kayang lampasan kung sila ay magkakasama. Dahil sa kanilang mga karanasan, patuloy ang pagtuturo ni Mang Elias ng mga dasal at orasayon sa susunod na henerasyon, upang mapanatili ang proteksyon ng baryo laban sa masasamang nilalang. Sa kabila ng mga taon, natutunan ng buong baryo ang aral na iniwan ni Adong, Lito, at Nena, na sa mundo, maraming banta at kasamaan, ngunit ang tunay na lakas ay nasa kamay ng mga nagkakaisang puso at nananalig sa isa't isa. At tuwing sasapit ang gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga bata sa baryo ay nagkukumpulan sa paligid ng mga matatanda, hinihintay ang muling pagkwento ng alamat ng tatlong magkakaibigang lumaban sa dilim. Ang kanilang tapang ay naging bahagi ng kwento ng baryo, at nag-iwan ng inspirasyon at pag-asa na magbabantay sa kanilang bayan sa mga susunod na henerasyon. Ngayon at magpakailanman, ang baryo ng Siquijor ay magiging isang lugar ng misteryo. Ngunit hindi na ito natatakot sa dilim, dahil alam nilang laging may handang tumayo at lumaban para sa liwanag.